Pagiging mas grateful natin sa buhay. Bakit ba natin kailangan maging mas grateful sa buhay? Nung dati, nung hindi pa ako grateful at medyo hindi pa mabuti yung mental health ko. Addicted ako ng sobra sa video games, porn, at junk food. Umabot sa point na super addicted ako sa porn na nakikita ko na yung memes sa YouTube na I don't want to be horny anymore. I just want to be happy. At sa time na to, na-discover ko din ang NoFap for the first time. Nag-try ako i-implement to sa aking buhay at nag-fail. Kung tinry mo na siya for the first time. At nagpatuloy to hanggat noong 2020. Nung na-discover ko na ang kung paano i-improve ang iyong mental health. Sa pamamagitan ng mga ways katulad ng meditation, self-awareness, at gratitude journaling. Dahil dito na-realize ko na dahil addicted ako kasi may hidden reasons kung bakit. Na-realize ko na addicted ako sa video games dahil nung time na to, feel kong wala ako na-achieve sa buhay. Therefore, yung achievement na feeling, na-feel ko kung lumalaro ako ng video games. Addicted ako sa porn dahil wala akong girlfriend sa buhay, sa totoong buhay. At nahihirapan ako makipag-interact, magkagain ng experience sa mga babae. Addicted ako sa junk food kasi hindi ako fit. Kaya might as well na kumain na lang ako. Kasi masarap eh. Kaya, yun yung reasons. Yun yung brutal na reasons kung bakit addicted ako sa mga ito. Ngayon, 6 years na ako nasa self-improvement. At na-realize ko kung bakit hindi na ako addicted sa mga ito. Na-realize ko na kaya nakagawa ako ng way para improve ang sarili ko, para mabawasan ang addictions ko, ay dahil sa pag-improve ng aking mental health. Kasi yung nalaman ko sa pagme-meditate, pagiging mas self-aware ng aking weaknesses, at pagiging mas grateful sa buhay. Yung na-realize ko ay switch nito yung brain ko para mas maging happy
sa mga maliliit na bagay sa totoong buhay. Mga maliliit na bagay katulad ng opportunity ko para makapag-enroll sa college. Ability ko makapag-workout. At yung fact na 21 years old na ako and still buhay pa din ako sa mundo. Ito yung mga bagay na kung ang mental health natin ay hindi mabuti, ito yung mga bagay, yung mga maliliit na bagay na tinitake for granted natin. Kasi, imagine, maraming tao ang gustong mag-college pero hindi nakaka-college. Kasi wala silang pang-college. Or maybe, other reasons kung hindi sila makapag-college. Ability makapag-workout. May mga taong walang kamay at paa. At the fact na meron kang kamay, buong kamay at paa, ay isang blessing na dapat mong i-appreciate araw-araw. At still, kung buhay ka pa ngayon, may mga babies na hindi pinanganak sa totoong buhay. Kaya yung fact na buhay ka pa din should be appreciated araw-araw. Kaya kung nag-i-struggle ka sa addictions, nag-i-struggle ka sa iyong mental health sa point na nasisira na nito ang iyong buhay, pag-improve ng mental health mo ang sagot. Kasi pag na-improve mo ang iyong mental health, mas nagiging resilient ang isip mo. Mas napapabuti nito ang way of thinking mo para mas maging kakampi mo ang isip mo. Ito yung way kung paano mag-iisip yung isip mo kung paano ka magbe-benefit sa mga lahat ng bagay. Kasi sa dulo, pag may mas better kang mental health, may kasabihan nga na, if you don't have an enemy inside, the enemy outside can do us no harm. Kaya pag in-improve mo ang iyong mental health, mas parang may kakampi ka na magpupush sa'yo na mag-improve, maging mas better, at maging successful sa totoong buhay. Kaya, importante talagang improve ang iyong mental health. Hindi lang para sa sarili mo, kundi
para na din sa future self.